Iyon. Okay guys, so good morning sa inyong lahat. Hindi naman tayo magpapakita at kakagising lang natin. Okay, so updates ko lang kayo. Ngayon lang tayo nakapag video. Pasensya na. Okay, so ito ginawa natin kahapon tsaka ngayon. So nagpakawala tayo ng ibon and then yung mga bagong galing natin doon. Viewing na natin. So actually yung iba mga nakawala na dyan kahapon. Kaya lang parang hindi pa ako kumpiyansang pakawalan yung iba. So viewing ko sila sabay-sabay. So dito mo ma-appreciate yung setup natin. Kasi meron tayong release door sa itaas. May release door tayo sa ibaba. So ngayon nakita nyo may saraduhan din yung automatic viewing natin. Ang kulang na lang doon is yung saraduhan doon sa pasukan. Okay, ang purpose kasi niyan is kamukha nito na ang ginawa ko, yung mga hindi pa marunong, nilagay ko doon. And then nung nalagay ko na silang lahat doon, dito na ako nagbukas. So dito na lumabas yung mga marurunong. Okay, so double purpose at the same time, nakakapag-viewing ka, nakakapagpawala ka at the same time. Lagi napuputol. So double purpose. So ang sinasabi ko is malaking bagay yung design ng loft para maginhawa rin yung pagpapalakad mo sa loft. Okay, so nakapag-viewing ka at the same time and then nakakapag-release ka ng ibon at the same time. Interruption guys, so may release door tayo doon and then may release door tayo dito. So paputol-putol yung video natin, hindi ko alam kung anong kalalabasan nito. So yan yung mga naturuan dati. Ang dami nang nakain din ng hawk. Sad to say pero wala, we need to move on. Part talaga ng hobby natin yan. Hindi natin makokontrol yan. It's a matter of food cycle. So syempre yung mga hawk kailangan din nilang kumain. So matibay na lang, ganun na lang ginagawin natin. Pero pagdating ng winter, hindi talaga tayo magpapakawala. Siguro papakawala na lang tayo ng mga last week ng March or April. Ganun ang gagawin natin. Kasi nga mas mahok pagdating ng winter. And then kung mapapansin nyo, mahilig sila sa jujube. Sa dahon ng jujube. Hindi ko alam kung ano meron dyan sa jujube na yan, pero they like it. So yung mga nandito na dapat kong bunutin, hindi ko na binunot kasi binabanatan din nila. Okay, so nakabukas yung ating shed kasi kumuha tayo ng kumuha tayo ng pugad. So ito, meron pa tayong natitira ditong 5 na lalagay natin dito for next week. So utay-utay. So ayan, and then nagpaligo din tayo kahapon. Then pinalitan natin tong tubig just in case gusto nilang uminom or gusto nilang maligo ulit. And then yung natapon ng loro, yun kinain din nila yung mga natira. So yan ang updates natin today. And then dito, ito mostly for stock na lang. Tapos yung inaalagaan natin sa fertility tab, wala talagang. Palagay ko hanggang doon na lang siya. Hindi man lang natin siya napag-anak ni minsan. Nakakapanghinayang guys. Winner pa man din siya ng 325 straight Johnson Relax out of Punky. Sayang nakapanghinayang. Okay, so ganun talaga ang buhay, parang life. So after nyan, wala, discipline lang natin siya dito sa loft. Wala tayong magagawa sa kanya kasi nga ayaw na niya mangitlog, pero ilalagay natin doon siya sa hen section para naman maging active siya doon. So baka sakaling one day magmilagro, may mapaanak siya doon sa hen section. Okay, kung wala naman tinanggap na natin. We tried.
Pwede pa ako mag-take to, kaya lang nanghinayang tayo dun sa itlog ng hen. Okay, so ang ganda pa man din yung itlog ng hen. So ayan, so ngayon marunong na silang magbabaan dito. Ayan. So alam na nila dito sila nagligo. At saka mas maganda dito silang bumaba kaysa lagi silang nandun sa ibabaw. At doon kasi pansinin sila ng hawk. So mas mainam na rin na may ganito. So yan. Ito Jansim na yan, yung bloodline yan. Same thing yung Grizzle na yan. So 90% ng breeding natin for this season is Jansim out of puro winners, anak ng winners yan lahat. Majority out anak ng winners. Combined winners. Tsaka full sib ng One Love Race winner. Yan yung mga collection natin. So hanggang nasa atin yung mga winner, yan ang ginagawa natin. And then after that, hayaan ko na silang magpares-pares as long as magkaiba sila ng kulay ng clip ring. So alam ko na yun. Kung magkaiba sila ng kulay ng clip ring, hahayaan ko lang. Okay, so yung operation double barrel natin, meron na tayong 3. Okay, tapos gagawin natin ano yun, triple barrel and then quadro de Jaguar, quadro deluxe pala, quadro deluxe. So ma-achieve natin lahat yan itong before end of this year, and then by next year, kaya lang movie, I know what you did last summer. So good luck to you. Well anyway, ito yung updates natin. Tsaka we'll focus na lang siguro sa One Love Race. Hindi na muna siguro tayo magka-club at too much drama for the club race. So we'll just stick on the One Love Race for now. So ayan, so sad to say dying na yung pigeon industry, and then may mga tao pa na ganito ang ginagawa. Okay, so yan. Salamat din pala sa mga umattend sa ceremony natin sa Hiram Award. Na-appreciate ko kayo lahat. Naramdaman ko yung pagmamahal nyo sa lahat ng dumalot, nakiisa at nag-spend ng time nila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy lang tayong maglingkod at ganun naman ang buhay. Kanya-kanya tayo ng misyon sa buhay, basta mahalaga gumawa tayo ng tama. We always choose what is right, and then kailangan tayo maging good example sa lahat. So nagkakamali, pero at least itinatry nating mas maging mabuti pa din. Okay, so yan yung palabas natin na Jansim. Ayan o. So meron na tayong meron na rin tayo napalabas na mga Jansim na white. So finally nakapagpalabas tayo ng isang pure white. Itatabi natin yun, di talaga natin paliliparin yun guys. Kasi nga parang gusto ko rin na mag-change ng color. Kaya lang itinasimulan, so matagal na proseso pero doable naman pala. Okay, so may mga nakasalang tayo na white sa mga Jansim na ibon. And then gagawa rin tayo ng marami tayong project. Gagawa tayo ng white power tsaka mga white na Jansim. Okay, so dito mag-originate lahat yan sa Boss Jaguar Loft. Okay, so shoutout sa mga nagtsatsaga sa atin, kay Ace Diabuel, kay Raymond Colala, dyan sa tropang tambayan, mga Kalapatids Group.
kila Jovileo Jao, kay Emil Reyes, kay Charlie Pranada, Jesse Gutierrez, who else? Oscar Barikawa, Kuyang Paul De La Cruz, Kuyang Paul Collado, Kuya Bogs, Kuya Jay, Kuya Noel, Kuya She, sa inyong lahat. Di ko na kayo isa-isahin. Alam niyo kung sino kayo. Kay Skyloft, yan. Matending sa hiram natin yan. Finally, hindi tayo in Indian. Okay, so kay Kuya June, palpala, ayan. So, sa mga nagpagawa ng bands, na-distribute na natin except kay Kuya Bogs tsaka kay Kuya June. So, sa mga naghahanap pa rin ng ibon sa Pilipinas, pakicontact niyo lang si Sir Raymond Colala kasi nandito na tayo sa US. So, meron tayong vlog na pinost natin yung number niya. So, pakicontact na lang siya. Okay, so for now, magbabantay muna tayo. So, ito napansin pala natin sa lahat ng palabas natin sa mga Jansim, talagang mostly cock. Ayan. Ayaw siguro nila magpadami. Pero puro kak talagang lumalabas. Ang maganda dito, sa history ng iba, madami silang naipapanalong hen. Pero sa history ng Jansen Relax, puro kak talaga. So itong bumabara ako na yan, batang bata, nakita niyo naman. Relax bird din yan, guys. Ayan, no. Sabi ko sa inyo, puro kak talaga. Ayan, oh. Tingnan nyo, napakabata niyan, no? Oh. Kak pa din. Ayan. Ayan, oh. Kak na kak pa din. Tapos, yung inbred na livogs, talagang, ano siya, siguro, epekto ng pagiging inbred na yan. Parang mahina sitwasyon ng weather, that's for sure. At saka sa mga kaibigan natin dyan sa Pilipinas, be ready sa lindol. Okay. Ingat kayo. Everyday, dasal-dasal lang. Maiwas kayo kung saan man yung tumama yung malakas. Okay, especially in Manila. Okay, so ingat-ingat lang kayo at talagang baka parte na ng pagiging tao yan makaranas ng ganyan. So hopefully wala masyadong masalanta, maiwas ang lahat. So yung mga structure na papalitan, ang buhay ng tao minsan lang yan. Minsan lang kayong magiging kayo. At sa susunod, iba na kayo. Iba na rin ang pagkatao nyo. Okay, so ayan, yung mga matandang hen, mangingitlog na naman. So plano natin dyan is awatin ko na yan, iparis naman natin sa iba. Okay, so hindi ko siya awatin, yung breeding ko sa kanya is dire-diretso kasi anytime from now hihinto na yan ng pag-itlog. So hanggang bumubuga pa, hinahayaan ko na lang. Ganun sana ang plano ko dun sa kak na to. Yung napakagandang kak, winner yan ng 325 miles. Okay, kaya lang first place winner, kaya lang ayaw na magbuga. Okay, ito naman si winner ng 300 miles combined. Yan, no? Tapos ayun naman yung kapatid niya ng winner ng 200 miles combined. Parehas nestmate, full sieve, parehas kak. Tapos ito naman yung isa, combined winner din. Ayan, hen naman. Okay, so yung mga ginagamit natin is winner. Tapos ito yung lahi nito from last OLR, lahat ng kalahi nito nanalo, nag-money winner. And then ito namang nasa baba, half sibling nung nag-first place winner, nag-first place
Sa OLR, sa 402 miles. Ayan, oh. Tapos yung kaparis niya, yung bagong Ace Pigeon for this year. So, yan. Okay, masyado na itong mahaba. At update ko kayo susunod. Hopefully, walang mabawas today. At wala eh. Ang pangit kasi ng lugar natin. Kita nyo, nabubulaga talaga sila. Okay, so alam niyo na. Comment lang kayo kung nasaan kayo. At i-shoutout ko kayo dito. Sa mga bago natin subscriber, salamat sa inyong lahat. Road to Road to 2,000 followers. Okay, pag umabot tayo ng 10,000, which is yun ang tanong kung kailan, for sure magpapamigay na tayo ng ibon na mismo, hindi na itlog. Okay, so yan ang gagawin natin para mabahagian naman kayo ng mga bloodline natin. Malay nyo, pag dyan naman tayo sa Pinas, ako naman humingi sa inyo. Pero, galing pa rin sa linyada natin. Di ba? O yan, ito. Anak to ni 300 miles combine. 3/4 na yan ng dugo niya. Ito yung tatay niya. Ayan, no? Yan, tatay niya. Yun. So, 3/4 ng blood niya. So, finally, sana mukhang hen looking. Promising, pero so far ang naitatabi ko palang hen sa lahi ng mga Jansim na to is dadalawa. Okay, mostly cock. Kaya ang hirap magparami ng ganito. Okay, so ang ginagawa natin pala, binibreed natin sila sa iba't ibang hen. And then later on, bahala na sila magparis-paris. At least may common denominator sila. Common denominator nila is yung combine winner. Okay? Ayan na, alam niyo na. Kita-kits sa Sabado. Congratulations kay Kuyang Wellington E ng Escalon Lodge Hiram Award recipient for the Masonic Year 2026 para sa kanilang lodge. Okay? Kita-kits tayo. Congratulations, very worshipful, at magkita-kita tayo sa susunod pa para naman kay Kuyang Noel Cubol, past master. Kay Worshipful Noel Cubol sa September 6 kung di tayo nagkakamali. Okay, alam niyo na. Raka-raka na.